Kuya Dax, hindi ko alam kung paano ko sisimulan to nang hindi ako magmumukhang tanga sa sarili kong kwento. Pero kung may isang bagay man akong natutunan sa buhay, minsan kailangan mo talagang sabihin ang mga nasa loob mo bago ka pa man kainin ng sarili mong emosyon dahil sa mga lungkot na tumatakbo sa isip mo, sa mga masasakit na karanasan mo sa buhay. Hindi mo dapat sinasarili ang lahat ng yon. Dapat magkaroon ka ng outlet para ma-release mo ang lahat ng hinaing mo sa buhay. Kaya nang napakinggan kong isa sa mga kwento mo, ang nasa isip ko noon, ito na siguro yung tamang oras at outlet para ma-share ko ang mga iyon, ang kwento ko. Kasi Kuya Dax, aminin naman natin na may mga kwento talagang hindi mo pwedeng ikwento sa barkada or sa pamilya mo kasi natatakot kang i-judge ka nila. Kaya nga mas okay pa minsan na magkwento ka sa mga stranger kasi hindi ka nila personally kilala. At yun ang naramdaman ko nung mapakinggan ko ang isa sa kwento mo na ipinadala din ng isa sa taga-subaybay mo. Kuya, ang weird man pakinggan, pero may isang amoy talaga na nagtitrigger sa akin para bumalik ang mga alaalang yon. Ang sabaw ng papaitan. Oo, nakakatawa kasi pagkain lang naman yun. Pero para sa akin Kuya Dax, parang doon nagsimula ang lahat at doon din nagwakas. Yung bagay na hindi ko inaasahang mangyayari talaga sa akin. Pero bago ang lahat, tawagin mo na lang akong Akira. 26 years old nung panahon na nangyari ito. Tahimik lang akong tao. Medyo may pagka-overthinker din. Kung minsan nga iniisip ko pa kung normal ba tong nararamdaman ko o gumagawa lang ako ng sarili kong multo. Nagtatrabaho ako noon as a content reviewer sa isang BPO sa May Ortigas. Tapos doon dumating si Miko sa buhay ko. Sa madaling paglalarawan ko sa kanya, ang edad niya nung mangyari ito ay 29 pa lang. Moreno, matangkad, gwapo. Malaki nga ang pagkakahawig niya kay Joshua Garcia eh. Isang madaling araw yon, puyat at gutom ako. Break ko nun. Pumasok ako sa karinderya ni Tito Boy na suki ko. Amoy na amoy ko yung sabaw, pati na rin yung iniihaw niya. Tapos napagawi ang tingin ko sa may sulok. Naroon si Miko, mag-isang kumakain. Tapos sumihigop ng mainit na sabaw ng papaitan. Oo, alam kong papaitan yun kasi paborito ko din yun. First time ko siyang nakita doon kaya alam kong bago siya sa lugar na yon. At aminin kong may naramdaman akong attraction sa kanya kasi sino bang hindi. Malinis siyang tingnan, maganda ang pangatawan at ang kinis na mukha. Tapos may kita mong enjoy na enjoy sa paghigop ng sabaw ng papaitan. Kinabukasan hindi kagad ako nakabalik. Siyempre magpapanggap akong normal lang ang lahat. Pero alam mo yung utak mo Kuya Dax, parang may sariling agenda. Pag may gusto siyang alalahanin, ipapaalala niya kahit ayaw mo. After shift, instead na umuwi ako, napadpad na naman ako sa karinderya. Ang palusot ko na lang sa sarili ko, nag-crave lang ako sa sabaw ng papaitan. Pero alam ko naman, hindi lang yun ang pakay ko. Magbabakasakali akong nandun si Miko. At hindi nga ako nagkamali. Pagpasok ko pa lamang sa may pinto, nandun na naman si Miko. Same spot at tahimik na kumakain. Tapos ako kunwari hindi siya napansin at tumupo pa ako sa tapat niya para kitang-kita ko siya. Ang hirap magpanggap na hindi ka aware sa isang tao, lalo na kung bawat galaw niya parang may sound effect sa loob mo kahit wala naman talaga nangyayari. Napansin ko rin na wala siya laging kasama at habang kumakain ako, pasimple akong sumusulyap sa kanya. Sarap na sarap pa rin siya sa pagkain ng papaitan.
sa paghigop ng sabaw nito. Tapos isusunod ang isang kutsarang kanin. Ganun lang ako. Pinagmamasdan lang siya habang kumakain. Hanggang makauwi siya. Doon pa lang ay masaya na ako. Isang araw, pagkatapos ng shift ko, sobrang drained talaga ako sa naging trabaho ko. Yung tipong ayaw ko nang makipag-usap kahit kanino sa sobrang pagod. Gusto ko na lang talagang humilata. Lumabas ako para lumanghap ng sariwang hangin. Tapos nakita ko doon si Miko. Nakasandal sa pader sa gilid ng karinderya. Hawak yung yosi niya. Pero hindi pa niya sinisindihan niyon. Mukhang may malalim pang iniisip kasi nakatanaw lang siya sa kawalan. Naglakad ako papalapit sa kanya. Hindi ko alam kung papansinin niya ako o kakausapin ko siya. Paglapit ko, tumingin siya saglit sa akin. Tapos ibinalik din niya yung tingin niya sa kawalan. Umupo ako sa isang monoblock malapit sa kanya. Tahimik lang kami pareho. Nahihiya naman akong magpatiuna sa kanya baka kasi mapahiya lang ako. Ilang sandali pa'y pumasok siya sa karinderya. Kaya ang ginawa ko'y sinundan ko siya. Siyempre, pasimple lang ako nun. Nakita ko siyang umorder ng usual na in-order niya. Ang papaitan. Tapos dun ko napansin, may maliit na sugat siya sa daliri. May part sa akin na gusto ko siyang tanungin kung ano bang nangyari. Ano pa ang magagawa ko? Ano pang may tutulong ko sa kanya? Pero syempre, hindi ko nagawa yon. Sino ba ako para sa kanya? Na hindi nga kami nagkakaroon pa ng conversation tapos gagawin ko yun, di ba? Parang awkward yun. Isang gabi, maagang natapos ang shift ko. Napaka-rare nun kasi palagi kaming overtime. Ang sabi na lang ng manager namin ay maaga daw namin natapos yung quota namin. Kaya maaga akong lumabas ng opisina. Naglakad-lakad. Walang direksyon. Hanggang sa napadpad muli ako sa karinderya. Halos wala ng tao nun kasi late na. Si Tito Boy na may-ari ng karinderya, naglilinis na nang dumating ako. Tapos napansin ko si Miko. Nandun pa rin. Nakaupo sa same spot. Pero this time, hindi na siya kumakain. Nakaupo lang siya sa sulok na yon. Nakatingin sa mesa. Parang may iniisip na malalim. Umorder ako para masabing hindi naman ako nagpunta doon para tumambay lang. Tapos nang nasa kalagitnaan na ako ng pagkain ko, umulan ng malakas sa labas. Si Tito Boy nagbigay ng extra plastic cover sa mga natitirang customer. Tapos napatingin siya sa amin ni Miko. Ngumiti siya na parang may naramdamang something sa aming dalawa or sa akin lang siguro. Overthinker nga, di ba? Tataywan ko kung anong pumasok sa isip ko pero bigla akong naisip. Siguro ito na yung chance para magkakilala kami kasi kaming dalawa na lang ang nandun. Pero syempre, bago pa man ako makakakbang, naunahan na ako ng kabatiya para gumawa ng moves. Ilang sandali pa nga'y nakita ko nang tumayo si Miko sa kinapipwesto niya. Aalis na yata kahit ang lakas pa ng ulan sa labas. Pero bago siya lumabas, sumulyap siya sa akin. Nakaramdam ako ng kaba at the same time, kilig kasi first time na tinapunan niya ako ng tingin. At pagkatapos ng tagpong yon, dumiretso na ako sa labas kahit umuulan. Simula nga nun ay naging mas madalas pa ang pagpunta ko sa karinderya. Nagbabaka sakaling nandun si Miko. Pero 1 linggo akong pabalik-balik nun. 1 linggo ko din siyang hindi nakikita. Every night tumadaan ako sa karinderya pero wala talaga si Miko. Hindi ko naman matanong si Tito Boy kasi baka masyado naman ako maging obvious na si Nico yung pinupuntahan ko doon sa kanya. Hanggang sa isang gabi nga, bumalik siya. Nakita ko siya sa pinto pa lamang. Basa siya ng pawis. Parang galing sa trabaho na napakabigat. Umupo siya sa usual spot niya. Tapos umorder ulit siya ng papaitan. At Kuya Dax, kinilig talaga ako nun. Oo, aminado ako. Yung simpleng nandun lang siya parang may nabuhay sa loob ko. Pero kasabay nun ay may takot din naman. Kasi alam ko kapag nasanay ako, mas masakit kapag nawala talaga siya ng tuluyan. Doon uli ay may napansin ako. May pasa naman siya sa braso. Gusto ko siyang tanungin kung anong nangyari sa kanya. Yung pwedeng maging kaibigan niya na pwedeng mag-alala ng hindi awkward.
Pero wala akong lakas ng loob na itanong yun sa kanya. Kaya ang ginawa ko na lang ay nag-focus ako sa pagkain, nakikiramdam sa mga ginagawa niya. Pero kahit anong subo ko sa kinakain ko, palaging sa kanya napupunta ang focus ko kasi nag-aalala talaga ako sa kanya. Pero wala naman akong magawa, walang lakas ng loob, walang tibay ng sikmura para kumustahin siya kung ano nangyari sa kanya. Pagbalik ko galing karinderya sa office, may naging malaking issue sa trabaho namin. Nadagdagan yung stress ko. Ang sabi kasi ng manager namin ay maaaring ma-pull out yung account namin. Yun pala ang dahilan, kaya ang bilis naming maabot yung quota. Ang ginawa ng manager namin ay pinauwi na lang kami ng tuluyan. Umalis na yung mga katim ko. Ako yung naiwan. Hindi ko alam ko bakit pero hindi ako umuwi kagad. Ang ginawa ko ay dumiretso ako at bumalik sa karinderya. At na makarating ako doon, nandun pa rin si Miko. Umupo ako sa isang bakanting mesa pero this time, hindi na ako komportable kasi ramdam ko yung sarili ko na parang magbi-breakdown sa stress na naranasan ko sa trabaho. Si Tito Boy nagbigay ng tubig sa akin kasi nahalata niya na may something akong pinagtataanan. Tapos umalis din siya at pumasok sa loob ng kusina niya. Naramdaman ko na lang na may presensya sa tabi ko. Hindi ko naman masyadong pinansin yun kasi stress talaga ako ng mga oras na yon. Ni hindi ko nga napapansin na kukunti pala kami kumakain ng mga oras na yon. At hulaan nyo kung sino yung tumabi sa akin. Si Miko. Kinumusta niya ako kasi halata daw sa itsura ko na may pinagdadaanan ako mabigat kasi bagsak ang balikat ko at hindi maipinta ang mukha ko. Hindi ko alam kung paanong nangyari pero matapos nun, unti-unti na kami nagkakamero ng conversation at may mga gabing sabay pa kaming dumarating sa karinderya kumakain ng paborito namin. Isang gabi, umulan na naman ng malakas. Nag-decide akong huwag na umuwi kagad kasi baha sa kanto namin. Si Miko ganun din ang naging desisyon. Hindi na din daw muna siya uuwi kasi pareho kami ng problema sa may tinitira namin. Sa maliit na space ng karinderya, yung ilaw na medyo dim, yung tunog ng ulan na parang drum sa bubong, dun ko naramdaman yung pinaka-weird na comfort. Parang tumigil ang ikot ng mundo ko. Nangyari na lang na magkalapit kami sa upuan. Yung katawan namin halos magkadikit na. At doon ako kinilig ng sobra. Hindi ko alam kung nahalata ba ni Miko yun pero wala na akong pakialam. Basta nung mga oras na yun, masaya talaga ako. After nung gabing yun, mas naging mahirap ang lahat para sa akin. Kasi diba kapag nararamdaman mo na unti-unti ka nang nafo-fall, mas malaki yung chance na masaktan ka kung mali ang akala mo. Sa trabaho mas naging distracted ako. May mga oras na bigla kong naalala yung amoy ng papaitan na sabay naming hinihigop. Tapos automatic na papasok yung moment namin ni Miko. Isang gabi, nakita ako siya na may kasamang lalaki. Mukhang tropa niya. Maingay silang dalawa, nagtatawanan sa mga joke. At ako parang biglang naging outsider kay Miko. Parang hindi niya ako kilala kahit nakita niya ako sa kabilang mesa. Parang hindi niya ako nakita na nandun din ako. Hindi ko alam kung bakit nasaktan ako. Wala naman akong karapatan, di ba? Pero sobrang sakit talaga ng pagbabaliwala niya sa akin. Hindi ko naman masasabing hindi niya ako nakita. Kasi napakalaking tao ko naman para hindi niya ako nakita. Ano ako? Kasing laki ng langgam para hindi niya mapansin. Napapatanong na lang ako sa sarili ko kung ano ba talaga ako sa kanya. Masyado ba akong nag-expect dahil sa moment namin nung nakarang araw lang? Baka naman mabait lang talaga siya sa mga taong nangangailangan ng tulong. Ano ba talagang role ko sa buhay niya? Baka naman wala talaga ako para sa kanya. Kinabukasan, bumalik ulit ako sa karinderya. Kahit alam ko namang masasaktan ako kung nandun siya at ituturing na naman niya kung hindi niya kilala. Pero ganun pala yung Kuya Dax. Kapag may gusto ka sa isang tao, minsan tinatanggap mo kahit yung masakit na bagay basta nakikita mo siya. Pero may pagkakataon pa rin naman na nagkakasama kami at parang bumabalik yung dating routine namin sa tuwing kami lang dalawa ang natitira sa karinderyang yon.
Pero sa loob-loob ko, hindi na tulad yun ng dati. Parang may konting distansya na ako sa kanya. Natatakot kasi akong sa bandang huli, masaktan lang ako. Pero napansin ko, mas dumadalas na idinadahilan niya na pagod lang siya. Pagkatapos minsan ay amoy alak siya. Kung minsan na may halatang palagi siyang puyat dahil nangangalong mata siya. Pakiramdam ko tuloy, may dinadala siyang mabigat na problema. Isang araw nga Kuya Dax, hindi na siya bumalik. Hindi ko na siya nakita pa sa karinderya. Inisip ko lang na baka busy lang talaga siya sa trabaho niya. Pero nung umabot ng 2 linggo, Kuya Dax, doon na talaga ako naglala. Isang gabi si Tito Boy na mismo yung nagkwento sa akin na si Miko daw ay umalis na. May kailangan daw siyang ayusin sa probinsya nila. Hindi daw sigurado si Tito Boy kung sino pero ang paalam daw nito, may sakit daw ang isa sa pamilya niya kaya kinakailangan nitong umuwi sa kanila. Hindi naging malinaw ang pag-alis niya kasi biglaan iyon. Basta ang malinaw lang, wala na siya at hindi ko alam kung babalik pa siya. At kung babalik man siya, kailan yun? Natulala ako sa nalaman ko. Yung literal na parang tumigil yung mundo ko. Tapos yung mga tao sa paligid ko tuloy-tuloy lang ang pagkilos. May kumakain, may umiinom, may nagtatawanan. Pagkatapos ako parang napako lang sa kinatatayuan ko. Doon ko na-realize at naitanong sa sarili ko, bakit ang tanga-tanga ko? Bakit hindi ko man lang hiningi ang number niya na para kahit papaano ay may contact pa rin kami kahit malayo siya? Bakit ko nga ba nakalimutan yon? Naunahan ng kilig? O naunahan ng hiya para maunang kunin ang number niya? Ang tanga ko lang sa part na yun, di ba? Kaya ngayon ay nagsisisi ako sa katanghan kong yun. May isang beses may bagong umupo sa spot niya. Nag-order ng papaitan. At Kuya Dax parang may sumuntok sa akin. Doon ko na-realize na wala na talaga siya. At kahit sa 1 buwan na pabalik-balik ako sa karinderyang yon, hindi ko na talaga siya nakita doon. Hindi ko kinaya yon Kuya Dax kaya umuwi kagad ako sa bahay. At doon nga ako umiyak ng tuluyan. Walang sound yung pakikbi ko, pero basang-basa yung una ng mga luha ko. Doon ko naisip, kung may closure man na tinatawag o sinasabi, may karapatan ba akong hingin yun? Parang wala naman diba? Kasi wala naman talaga. Naging asyumero lang talaga ako sa sandaling panahon na naging close kami ni Miko. Ang pinangahawakan ko na lang talaga ngayon ay ang alaala namin. At ang pinakamasakit na realization Kuya Dax, nagmahal ka ng isang tao na hindi mo nasabi ang nararamdaman mo dahil sa takot. Kaya yon, nung biglang mawala siya, hindi mo alam kung paano mag-move on sa alam mong hindi naman naging kayo. Ni wala nga yata siyang ideya kung ano naramdaman mo sa kanya. Kaya hindi talaga siya nag-abala na magpaalam sa'yo ng maayos. Kaya anong karapatan mong masaktan? Naging kayo ba? Kuya Dax, 28 na ako ngayon. At minsan napapaisip ako kung paano kaya kung nag-survive yung chapter na yon ng buhay ko na isang tuniladang katangahan. Paano kung umamin ako sa kanya ng nararamdaman ko? May mangyayari kaya? Baka nga ang worst pa nun pag umamin ako. Baka nasuntok niya ako. Pero at least, nasabi ko sa kanya, hindi yung ganitong paulit-ulit na tinatanong ko sa isip ko at marami akong what ifs. Simula nga nun, hindi ko na siya nakita pa muli. Walang social media trail kasi kahit yun, hindi ko na itanong sa kanya. Sinubukan ko naman siyang hanapin pero first name lang talagang alam ko sa kanya. Ang daming Miko sa social media. Ang worst pa, baka nga hindi pa niya tunay na pangalan yun eh. Kaya Dax, ngayon ko lang talaga to na-share ng buo. Minsan kasi iniisip ko, kung sakaling bumalik siya at magkita kami, aaminin ko na ba? Pero naisip ko din naman na baka hindi naman talaga siya tulad ng iniisip ko. Baka naman talaga tropa lang siya at ako lang ang nagbigay ng meaning ng mga ginagawa niya. Sa mga makakarinig ng kwento ko, kung ikaw ang tatanungin ko,
Ano ang mas maganda kong gawin? Maghahanap pa ako ng paraan para malaman kung nasan siya at kumustahin siya? O tatanggapin ko na lang na may kwento talagang hanggang doon lang? Kung may payo po kayo, i-comment nyo na lang po sa comment section. Babasahin ko po yan once na ma-air ang kwento kong ito. Okay lang po na tawagin nyo akong tanga. Kasi malaking katangahan naman talaga yung nangyayari sa akin ngayon. Nahopya pa rin ako till now na hindi pa rin nasasagot yung mga what ifs ko. Baka kasi sa mga payo nyo ay makapag-decide talaga ako kung ano magandang gawin. Ma-appreciate ko po kung makakakita ako ng mga payo sa comment section nito. Hanggang dito na lang po ang sulat ko, Kuya Dax. More power po sa channel ninyo at more subscribers to come. Ako po si Akira at ito ang true confession ko.